Nagitla ako nang makita ko kung paano ako nilalayo ni Rain mula sa mga bisig ni Marcus. Parang sinabuyan ako ng malamig na tubig matapos balikan ng ilang minuto na yakap-yakap niya ako. Hindi ko tuloy maiwasan na sermonan ang aking sarili bago ibinaling ang paningin kay Rain na ngayon ay nakikipaglaban ng masakit na tinggirian kay Marcus. Humigpit ang paghawak sa akin ni Rain nang subukan na hermakbang ni Marcus para sana abutin ang kamay ko. Napaurong agad ako nang tanggayin ako ng puwersadong galaw ni Rain. "What's going on here?" Si Tita Erin nakakapasok lang ng kusina. Mag-isa lang ito na dumating. May kung anong kaguluhan ang nababasa ko sa kanyang mga mata habang pabalik-balik ang paningin sa aming tatlo ni Rain at Marcus. Lihim kong nakagat ang ibabang labi dahil sa tinagal-tagal ng panahon ni minsan hindi ko nagawang aminin kay Tita Erin ang tungkol sa amin ni Marcus na kung tutuusin ay may karapatan siyang malaman ang totoo dahil anak niya rin naman ito. "Maria, dapat kasi hindi nyo na pinasunod dito si Kuya. You know that he is so damn aggressive when it comes to..." Natigilan ako pero nagawa ko pa rin na balingan si Rain. Hindi ko gets ang sinasabi niya pero alam ko ang pinapanto niya. "Alam mo na pupunta siya rito." Hindi ko napigil ang magtanong kay Rain. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang konsensya. Mas lalong humigpit ang paghawak ni Rain sa aking palapulsuhan. Damang-dama ko agad ang umaakmang pagdepensa niya pero natigilan siya nang abutin ni Marcus ang isa kong kamay. Parehas na nilang hawak ang magkabila kong kamay. Para na akong isang laruan na pinag-aagawan at kahit anong oras ay posible akong mahati dahil sa kakahila nilang dalawa. "Kayong dalawa, pwede bang bitawan niyo si Angeline?" Dumagundong sa loob ng kusina ang boses ni Sir David na kara-rating lamang. Nang balingan ko siya ay kitang-kita ko ang pag-igting ng panganito na siyang pidgel-pidgel naman ni Tita Erin para hindi makalapit sa gawin namin. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng mga kamay ni Rain at Marcus kaya nakahinga ako ng maluwag. Parang nakahanap ako ng kakampi. "You knew this, Dad. Kahapon lang tayo huling nagkita but you didn't say anything about this. Tapos ngayon, in my surprise, you're here, also. What a reunion supposed to be, ha?" Napatingin ako sa gawin ni Marcus matapos niyang akusahan ng ama. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari ngayon habang kaharap ang magpamilyang ito. Dapat nagsasaya na kami ngayon dahil first birthday ni JJ pero bakit kabaliktaran ang nangyayari? May mga taong sumulpat na walang abiso. "Marcus, I came here because it was my grandson's special day." Napasuklay si Marcus sa buhok nitong malago. In my surprise kanina ko pa talaga napansin ang kaibahan sa lalaking to kahit punong-puno ng katanungan ang isipan ko. Hindi yata uso sa kanya ang magpagupit. May mga stubble na rin na tumutubo sa palibot ng kanyang mukha pero hindi niya nagawang ahitin. Pero sa mga nakita kong yun, hindi ko maiitanggi na mas lalong bumagay sa kanya ang ganong klaseng anyo. Hindi matatawaran ang kagwapuhan niya kahit isang taon na ang nakalipas. Bakit ako uninvited? Kapamilya ko rin naman ang may birthday, di ba? Sa akin nakapako ang mga mata ni Marcus. Nadipina ako at hindi nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Kung hindi pa si Mama nagpapasama sa akin hindi pa ako makakapunta dito. Parang ang unfair naman yata na kayo masaya dito na nagdadaos samantala ako walang kaalam-alam. Paano ka iimbitahin kung kinasusuklaman mo ang ina ng may birthday? Come to think of it, Kuya. How could you say that na parang wala lang ang ginawa mo noon kay Angeline? You ruined her life. You expel her without thinking the possibilities kung may matutuluyan ba siya o wala. Gago ka. Sarili mong asawa pinagtabuyan mo kahit alam mong wala siyang mapupuntahan. Damn, you. Asawa, naguguluhan sambit ni Tita Erin. Sabay-sabay kaming napalingon sa gawin nito na ubod ng pagtataka ang namumutawi sa itsura nito. Mukhang katapusan ko na. Mukhang magdamag na sasakit ang ulo ko dahil sa mga revelasyong hindi inaasahan na malaman ni Tita Erin. Yes, Maria, Kuya Marco and Angeline were married 1 year later. I'm sorry kung hindi namin sinabi sa'yo. Kailangan ni Angeline ng oras para masabi ang totoo and I guess this is the right time. Ang kalmado ng pagkakasabi ni Rain. Parang nawala agad ang init ng bait niya nang malaman ni Tita Erin ang totoo. May sakit ang mama nila kaya ayaw niya lang maging problema ito at baka mauwi pa sa kung saan. Marahan akong tumango bago nahihiyang humarap kay Tita Erin na ngayon ay nakatuptap ang mga palad sa bibig niya.
Alam kong nakakabigla pero handa akong magpaliwanag. Bumaling siya sa gawin ni Marcus kung kaya't nasundan ko ang paninitig niyang may kasamang katanungan. Napasabunot si Marcus sa malago niyang buhok bago iritadong bumuga ng hangin. I can explain about this mess, Maria, umpisa niya. Totoo na kasal kami ni Angeline. Inangat niya ang isa niyang kamay. Nakita ko agad ang singsing na suot niya. Namilog pa ang mga mata ko dahil hindi ko akalain na nasa kanya pala yun hanggang ngayon. Hindi makapaniwala ang reaksyon ni Tita Erin. This ring serves as proof of our marriage, despite it being a contractual arrangement. Mahabang istorya. I don't love her pero, hindi na naman nadugtungan ang sasabihin niya dahil mas inuna niyang yumuko kaysa ang magsalita. Parang nabitin ako bigla, parang may hinahamit akong marinig galing sa kanya. Hindi ko alam. Naguguluhan ako kung kaya't humakbang ako paurong hanggang sa mapadampi ang likuran ko sa katawan ni Rain. Automatiko niya akong inakbayin. Let's go. You don't have to explain here. Hayaan mo siyang ayusin ang gulo na nilikha niya. Our son needs US more than settling a mess here. Walang pahintulot na inakbayin ako ni Rain. Kitang-kita ko sa mga mata niya na seryoso siya kaya tumango ako bilang pagpayag. Nakakahiya na rin sa mga bisita namin dahil kanina pa kami wala sa harapan ng mga ito. Tanging si Megan at Colette lang naruroon para kay JJ. Hindi pa kami nag-uusap ni Angeline. Gulat akong napatingin sa gawin ni Marcus nang hajipin na naman niya ang kamay ko. Nawendang ako nang makita ko ang hitsura niyang galit na galit habang nakatingin kay Rain. Humihigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko habang hinihila ako ni Rain papalapit sa gawin nito pero di hamak na malakas din ang puwersa na binibigay ni Marcus, dahil nasasaktan na ako malakas kung winasiwag ang mga kamay nila. Birthday party ng anak ko pero bakit ang gulo-gulo niyo? Ikaw, masakit kong binalingan si Marcus habang habol ko ang aking hininga. Bakit palagi mo na lang ako sinasaktan? Isang taon na ang nakalipas Marco pero andon ka pa rin sa momentum na pinapahirapan mo ako. Tandang pananong. Ang tanda mo na dapat ikaw ang mas nakakaintindi sa sitwasyon natin. Pinalayas mo ako diba? Hindi mo naman ako minahal at lahat ng meron tayo noon, parte lang naman yun ng kontrata pero bakit parang may atraso pa rin ako sa'yo? Ano pa ba ang hinahabol mo sa akin? Hingal na hingal ako pagkatapos kong akusahan si Marcus. Pagkatapos ko siyang questionin sa lahat ng pahirap niya parang naging isang bagay lamang siya na nakatayo at hindi gumagalaw. Pero kahit na ganun hindi nakalampas sa paningin ko ang paglunok niya. Kitang-kita ko ang pagtaas at pagbaba ng kanyang Adam's apple. Malamlam ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. The agreement. I wanted to continue the unwanted contract we had. Angeline. So what's your plan now, Marco? Si Jackson na ang bumasag ng katahimikan, ilang oras na rin kasi sila na pawang nag-iinuman lang habang palingon-lingon lang sa isa't isa. Kinukumpas nila ang bawat ritmo ng mga galaw niya simula nang umpisahan nila ang pag-iinom. Bumuga siya ng mabigat bago inilapag ang bote ng beer. I don't know. Galit siya sa akin. I don't think I can talk the way I'm supposed to, Jax. Ayaw niya akong makita. Ni anino ko ay ayaw niyang mapadpad sa bakuran niya, problemado niyang sagot kay Jackson. Kanya-kanyang ngiwi naman ang iba niyang kaibigan matapos marinig ang hinaing niya. Si Jackson napapailing bago dinampot ang bote ng beer. Samantala siya ay mabigat na sinandal ang likuran sa matigas na sandalan na yari sa kahoy. Lalambot din ang puso niyon kapag ginamit mo na ang pangmalakasang teknik ni Jersey, sabat ni Kelton habang binabalingan si Jersey. Nagmukhang inosente na naman siya sa harapan ng mga kaibigan niyang hopeless romantic sa mga asawa. Alam niya ang istorya ng pagmamahalan ni Jersey at Jen. Jen Miracle is her server crew back then noong bata pa ito. Noong Jersey for a long time, hindi niya maipagkakaila na matindi rin ang pinagdaanan nito para lamang maibalik ang pagmamahal na binitawan ni Jen para sa kanyang kaibigan. Naalala niya pa kung paano siya naging mukhang rival noong panahon na pusong bato pa si Jersey. Galit na galit siya noon kay Jersey dahil hindi niya maatim na makitang nasasaktan si Jen and now fate is also making him that way. Hindi pwedeng maging saksi lang siya. Ngayon niya lang na-realize kung gaano siya katigas noon pagdating kay Angeline. Oo, sabihin na lahat ng ginawa ni Angeline ay mali. Iniputan siya sa ulo pero ni minsan ba hindi siya nakaramdam ng guilt.
Gago siya dahil sa kanya lang nagawang mahalin si Angeline noong wala na ito sa piling niya. Mas lalo niya pang minahal si Angeline nang makita niya ang notebook nito kung saan puro pangalan niya ang laman ng bawat pahina. I'm not good at giving advice when it comes to love. But because you're a friend of mine at hindi ko naman kaya na makita kang problemado dahil sa pag-ibig, here's a little prescription I want to offer you, Marco. Win her heart no matter what happens. Kung pwede na gawin mo lahat ng mga panliligaw ay gawin mo. Walang mawawala at wala tayong sinasanto pagdating sa ating mahal. You know that all of us were there before. Saksi ka sa lahat ng pagkabigo namin noon. Saksi ang bar mo kapag may mga problema kami dahil sa pag-ibig. And use as motivation everything you witness from us. You can do that, Marco. Hindi pwedeng lulugmok ka lang sa isang tabi. You are not young anymore, Marcus. You need to win her heart bago ka pa man maging uugod-yugod. Tama yan, Jersey has a point, Marco. Pati tatay ni Jen niligawan niya noon. Nagpasuntok pa nga yan sa kapatid ni Jen, walang kagatol-gatol na kwento ni Queen. Shut your mouth, Queen. Hindi lang naman ako ang nagdanas ng ganun kat hindi diba, Kel? Buwelta naman ni Jersey. Umangat lang ang magkabilang balikat ni Kelton. Parang umiiwas lamang ito na mapagkwentuhan ang mga nakaraan nila. Pero alam nyo, hindi natin matatalo ang pagmamahal ni Jackson kay Diane, sabat ni Akin. Sumang-ayon ang lahat sa pamagitan ng pagtango. He can do everything. He is multitasker, di ba Jax? Umiling-iling si Jackson. Hindi niya alam kung naabutan niya ang pagiging gago ni Jackson nang iwanan ito ni Diane. Biruin mo, he waited Diane Ace for almost 16 years. Hanep, mayabang na dugtong ni Queen. Para tumigil ang mga ito, nakita niya kung paano inambehan ni Jackson ang mga kaibigan na gusto pa sanang dugtungan ang mga kwento tungkol sa pinagdaanan ni Jackson. Well, halos lahat naman ng mga ito may matinding pinagdaanan at maswerte siya dahil may batikan siyang mga kaibigan. Natapos ang buong gabi na napuno ng kwentuhan, yabangan, halakakan ang labas ng bahay nila sa Batangas. Nasa Batangas silang lahat at dinayo pa siya ng mga kaibigan niya para lamang personal siyang damayan at bigyan ng advice para sa susunod niyang hakbang. 3 araw na simula nang magkita sila ni Angeline. Gustong-gusto niyang magpaudyok sa sinasabi ng kanyang isipan pero hindi niya ginawa. He is now in the point of his life na kailangan pinag-iisipan niya ng mabuti ang mga dapat niyang gawin. Hindi na uso sa kanya ang magpadalos-dalos. Tama si Jersey, he is not young. He is old enough to know what's good and not. To know what's better or worse. Nasa punto na siya ng kanyang buhay na kailangan niyang maipanalo ang puso ng isang babae na minsan hindi niya nagawang mahalin. He is doubting his skills but he is also who can help himself just to win the heart of a woman he failed to learn to love. Lahat naman natutunan, son. Sadyang matigas ka lang that time. Nilamon ng galit ang puso mo kaya hindi mo nakikita ang mga ginagawa ni Angeline. Binalot ng puot ang sistema mo para hindi mo maramdaman ang epekto niya dyan sa puso mo. She sacrifices herself just for her family, Marcus. And you didn't see her worth as your wife dahil inuna mong panindagan ang galit dyan sa dibdib mo. Alam no, hindi ko to sinasabi para kampihan si Angeline. Sinasabi ko to dahil gusto kitang tulungan. I'm not your enemy in the first place, Marcus. Hindi mo lang talaga ako pinapakinggan dahil galit ka sa akin. Siya ang nagdesisyon na makipag-usap sa kanyang ama kaya wala siyang dapat na ikasama ng loob. Pagkatapos ng mga kaibigan niya, ang ama naman niya ang papuno ng mga salaysay na hindi na niya nagawang ipakiusap sa mga kaibigan niya. He also wanted to talk man-to-man to his father. Sobrang tagal na rin simula nang mag-usap sila ng ganun kasinsinan at ito na marahil ang tamang oras. Lahat ng sinabi nito ay nagbigay liwanag sa kanyang kaisipan. Wala siyang rason para i-dispatch ang mga sinabi nito dahil lahat ng iyon ay tama. Napayuko siya dahil alam niyang mali siya. Ubod ng tigas ang puso niya at sagad hanggang tuktok ang pader na iniharang niya para hindi makaramdam ng panlalambot noon. His pride was suddenly down in that quick. Nagpatalo siya ngayon. I'm sorry, Dad. I'm sorry for everything I did. I'm sorry that I need to be stoned when it comes to our family matters. Alam kong gago ako sa part na hindi ko namalayan na lahat ng ginagawa mo ay para sa akin.
Hindi ko nakikita ang effort mo para maalis ang hinanakit dito, dinuro-duro niya ang kanyang dibdib. For the very first time, he burst out. Hindi siya lasing. Maybe he realized everything. Na-realized niyang mali siya. Masyado siyang nagpapakataas noon, bagay na hindi niya nagawang intindihin ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama para lamang magbago ang paningin niya sa ama niya. Hindi pa huli ang lahat, Marcus. You can make the wrong, right? Tinapik-tapik nito ang yumuyugyug niyang balikat. He is sabang. Hindi ka bawasan sa isang lalaki ang maging isang iyakin. You can chase her as long as you want, son. Pero nasa tabi na niya si Rain. Baka nga mahal na niya. You can talk to your brother first. Hindi ko alam kung ano ang namamagitan sa kanila ni Angeline, and that's the first thing you need to work on. Umiling siya matapos marinig ang suhestyon ng kanyang ama. Iniisip niya palang na gagawin niya ang mga bagay na yun, parang nauunahan na siya ng pagiging negatibo. Knowing the fact that Rain was there in the very beginning when Angeline has nothing. Alam niya ang lahat ng ginawa ni Rain para lamang mapabuti ang buhay ni Angeline noong mga panahong walang-wala ito. At imposible na hindi mapahamal si Angeline dahil sa mga ginawa ni Rain. Alam naman niya ang lahat kahit hindi niya nakakausap si Angeline sa loob ng 1 taon. Bonus na lang din siguro na malaman na siya ang ama ng anak ni Angeline. I will do it starting tomorrow. Suit yourself, baby, dahil wala na akong sesantuhan. I will make you fall in love again with me. I will do everything for you. Kahit pahirapan mo pa ako, wala akong pakialam. Kahit magmukhang temang pa ako, wala akong pakialam. This time, hindi na kita susukwan. Zai, may bulaklak sa table mo. May pagtapik pang ginawa si Colette nang hindi niya ito lingunin. Paano ba naman siya maniniwala kung hindi naman kapanipaniwala ang ibinabalita nito sa kanya? Kasalukuyan siyang nasa printing room at kanina pa siyang nagpa-print doon. Halos may 1 oras na siyang nakatambay doon dahil sa walang katapusan niyang ginagawa. Ay dedma, humarap ito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pinatas ng maayos ang mga typewriting sa kasumulyap sa orasan. 15 minutos bago mag-alas 12. Gutom lang yan. Halika na nga muna, kakain tayo sa baba. Nauna siyang lumakad matapos ayusin ang ginagawa, pero hindi pa siya nakakalayo nang harangin siya ni Colette. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Nakangising saad nito bago pamaling sa direksyon ng kanyang table. Nasundan niya ang ginawa ng kaibigan at ganun na nga lang ang pamimulog ng kanyang mga mata nang makita ang isang bungkus ng puting rosas. Nagkatinginan sila ni Colette bago ulit ibinalik ang paningin sa kanyang table. Saan daw galing? Naguguluhan niyang tanong bago tumingin sa opisina ni Rain. Para siyang empleyado na natatakot mahuli dahil may nagawang mali. Nagkibot balikat lamang si Colette. Delivery boy ang nagdala niyon pero ako ang nag-sign syempre. Parang problemado siya nang simulan niyang ihakbang ang mga paa. Kaliwat kanan din ang pagtingin sa kanya ng mga ka-office mate niyang inggit na inggit sa kanya. I hope you have a good day, baby. See you later. Nangunot ang noo niya samantalang si Colette ay napatuptap naman sa bibig para pigilan ang paglikha ng tili nang mabasa din ito ang nakasulat. Lumingon-lingon siya sa paligid bago inilagay sa isang upuan na bakante ang bungkus ng bulaklak. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya nang mabasa ang sulat sa card. Kahit walang pangalan na nakalagay kung kanino yun galing, klarong-klaro pa rin sa kanya kung sino ang may tukanin yon. Ang endearment pa lang nito ay nakakapanindig balahibo na. Alams na kung kanino galing, ngiting-ngiti na saad ni Colette habang sinagi nito ang kanyang balikat. Pinaningkitin niya ito ng mata para sana matigil ang pang-aasar sa kanya, kaso walang kwenta dahil kilig na kilig pa ito kaysa sa kanya. White rose represents love, forgiveness and new beginnings daw ang simbolo niyan, dugtong pa nito. Mas damobel na ang pagpataw niya kay Colette. Konting-konti na lang at makukirit na niya ito sa singit dahil sa angking kadaldalan nito. Napapisign ito sa kanya. Baka lang naman kasi hindi mo alam, Zai, kwento pa nito bago inisang hakbang ang swivel chair nito na katabi lamang ng kanyang table. Habang nasa kantin sila halos hindi niya naubos ang kinakain niya dahil sa kakaisip. Naging okupado ang kaisipan niya dahil sa sulat na nabasa kanina. Baby, see you later. Umiling-iling siya bago ininom ng sunod-sunod ang tubig. Hindi pwede na magkita sila mamaya ni Marcus.
Napagsabihan na niya ito na wala itong karapatan na bumalik o makipagkita sa kanya kaya dapat hindi na nangungulit ito. Natapos ang maghapon niyang hindi siya nakapag-focus sa kanyang trabaho. Distracted siya buong araw dahil sa katabing bulaklak na ngayon ay hindi niya alam kung itatapon niya o bibitbitin. Sa huli, dinala niya ito sa cafeteria at doon ibinigay sa mga crew para pang display. Rain, susunduan ka ni Leo so wait him outside. Nasa meeting pa ako and expect that I'm late going home. Kasabay ng pagmuso ay napakunot din ang kanyang noo dahil sa nabasang text message ni Rain. Wala nang pinagbago ang mga text messages nito sa kanya. Hindi naman niya ito hinihintay sa pag-uwi dahil magkabukod naman sila ng bahay. Kung anong oras man ito umuwi ay wala na siyang pakialam. Itong si Rain lang naman ang kunto daw imporma sa kanya. Minsan iniisip niya na sabuyan niya na lang kaya ng asin si Rain para matauhan at kay Megan na lang ito laging mag-update. Though there was a time na natutuwa siya kapag may mga bagay na pinapaalam sa kanya si Rain. If may mga tanong ito na siya lang ang pwedeng makatulong sa pagsagot. May mga times din na kahit hindi niya naman ito hinahanap si Rain pa mismo ang nagsasabi na may pupuntahan ito at malilate sa pag-uwi. Walang mali siya yon sa kanya dahil para sa kanya hulog ng langit si Rain bagay na ipinagpasalamat niya araw-araw. Walang mali siya sa kanya na akbayan siya nito. For her it's just nothing. Rain is her savior, best friend and a brother. And those treatments of him she cherished the most. Kumalabog ng walang paabi ang dibdib niya nang paglabas niya ng BNY building na hadyap agad ng paningin niya ang balto ni Marcus na nakatayo sa harapan ng magarang kotse. Nakapamulsa pa ito at tila walang pakialam habang pinagtitinginan ng mga kababaihan. Napakamot siya sa ulo saka mabilis na tumalikod sa gawin nito ngunit huli na nang marinig niya ang bilugang boses ni Marcus. Ako ang sundo mo so what's the rush Mrs. Silverstone? Anito na ikinasingkit ng kanyang mga mata. Nakakahiya kung maraming nakarinig sa sinabi nito. Mabuti na lang din at nagsialisan na ang mga babae. Yung iba ay mga empleyado pa at mas lalo lang sana siyang pag-uusapan kapag nagkataon. Si Leo ang susando sa akin sabi ni Rain at hindi ikaw. Tuwid niyang tugon bago ito nilimpasan at nagmarsta papuntang bakana ng kalsada. May mga nakahilerang taxi pero hindi siya muna pumara dahil sinisipat niya ang mga nakatigil na kotse sa tabi at nagbabaka sakali na baka naroon lang si Leo. Inis siyang napapadyak nang maramdaman ang presensya ni Marcus na nasa kanyang likuran. I told you ako ang sundo mo ngayon. Let's go. Nahawakan agad nito ang palapulsuhan niya pero mabilis niya ring natanggal ang pagkakahawak nito. Gulat na napatingin si Marcus sa itsura niyang naging iritado. Hindi ako sasama sayo. At kahit kailan hindi ako sasama sayo. Galit niyang Yuzel sa kamabilis na inangat ang kanyang kamay para tumawag ng taxi. Alerto naman ang driver ng unang nakapila kung kaya't mabilis siyang nakasakay. Sinabi niya agad ang address ng kanyang bahay. May pagtataka pa siyang sinusulyapan sa rear view ng driver dahil siguro sa nakasunod sa kanilang kotse. Kanina niya pa yon napapansin sa side mirror na kotse ni Marcus ang nakasunod sa kanila. Pinagsawalang bahala niya iyon at ipinikit na lang ang mga mata para mabawasan ang stress na nararamdaman ngunit ilang segundo nang magmulat siya ulit dahil hindi niya naman magawang umidlip. Ginugulo ni Marcus ang kanyang isipani na iinis siya pero hindi niya naman kaya na hindi ito subaybayan sa side mirror. Nakasunod pa rin ito at nakikipagsiksikan pa sa traffic. Hindi kalayuan ay tanaw na niya ang kanto papasok sa subdivision nila pero hindi siya nagpahatid papasok dahil may kailangan siyang bilhin sa convenience store. Naubusan ng gatas si JJ at doon na lang muna siya bibili. Balak naman niya talaga kanina na dumaan ng mall kaso naudlot dahil may asungot na umulpat. Nagmadali siyang pumasok sa store at hindi na inabala pa na lumingon para makaiwas kay Marcus. Tiniis niya na hindi ito tignan nung nasa biyahe pa siya at ngayon hindi niya alam kung nasaan na ito. Dumiretso agad siya sa pagkuha ng gatas pagkapasok niya pero nang papunta na siya ng cashier para magbayad gulat na naman siya nang bumungad sa harapan niya ang balto ni Marcus. Naningkit ang kanyang mga mata nang tignan niya ito harapan-harapan. Miss Pascan, anito sabay kuha ng gatas na hawak niya. Kaagad namang inis ka ng ka-era. Mas lalong umangat ang yamot niya nang makitang hawak-hawak na nito ang 1,000 pera para magbayad. May pera ako, miss ito ang bayad, huli na nang abutin ng ka-era ang pera na inaero ni Marcus.
Nag-isang guhit ang kanyang mga labi habang nagtitimpi na huwag masagad ang kanyang pasensya. Kung bakit ba kasi sumulpot pa ito ngayong araw? Dahil sa tindi ng inis niya kay Marcus, walang sabi niyang inagaw ang plastic bag na may laman ng kanyang binili saka umalis ng walang paabi. Bago siya makalabas ng pintuan ay hindi nakaligtas sa pandinig niya ang halakhak ni Marcus na parang natutuwa pa sa kanya. Run if you want, Angeline, dahil hahabulin pa rin kita ng hahabulin hanggang sa mapagod ka. You'll be resting in my arms soon, baby.